everyone! Good evening, guys. So, today is Thursday. So, first of all, guys, thank you so much po sa pag-support and subscribe sa aking YouTube channel, Ilocanios Vlog Pontino. And sa mga viewers ko po, thank you so much po for continue supporting my YouTube channel since nag-i-start pa lang din naman ako, guys. So, mahirap palang maggawa ng mga content and mag-isip din ng mga magagandang, interesting na i-content dito sa YouTube. So, since hindi ko na patatagalin to, guys. So, our topic for today is all about mistakes or pagkakamali. Kayo ba, guys? Paano nyo ba ina-handle yung pagkakamali kapag nakagawa kayo ng pagkakamali? Of course, when it comes into decision making. So, napakalaking bagay na when it comes into decision making, you have to figure, kailangan mong imagine when it comes into decision making na kung ito ba ay tatahakin mo, ano ba yung magiging outcome, positive or negative, or ito ba ang sa kabila, kung ito ba ay yung pipiliin, so ano ba yung magiging outcome din, yung ganun ba, guys? So, lahat naman tayo nagkakamali, pero hindi lahat ng tao ay kayang i-handle yung pagkakamali. Kasi meron yung mga ibang tao na kapag nakakommit na sila ng pagkakamali, nahihirapan silang bumangon at nai-stuck na sila doon, guys. Yung parang hindi na sila nagiging productive, parang ganon. Pero, meron din naman yung mga tao na kapag nakapag-commit sila ng pagkakamali, bumabangon sila agad, guys. And, tinitignan nila yon na parang yun ang pagkakamali nila na nag-choice sila ng maling decision. At least, sasabihin nila sa sarili na, nagkamali ako ngayon. Pero at least, kahit man na mahirap bumangon, pero at least sa susunod, alam niya na yung gagawin. At hindi na siya, hindi na niya pipiliin yung decision na yun. Kasi alam niya na hindi maganda yung magiging kinalabasan. Yung parang ganun, guys. So, lahat naman tayo ay dumadaan talaga sa mga scenarios or there are some circumstances talaga na nagkakamali tayo. Pero alam nyo ba, guys, sa akin dati, kapag ako'y nagkamali, alam niyo ba yung feeling ko na parang gusto ko nalang magkulong sa bahay, sa aking kwarto, na ayoko nagalit ako, yung ganun. Parang isinisisi ko sa ibang tao yung nagawa kong kasalanan. Kasi nararamdaman ko na parang walang sumusuporta sa akin, kaya nagkaganon. Which is mali, guys. Kasi at the end of the day, ikaw lang din naman ang gumagawa kasi ng mga desisyon. And nasa sayo rin kung maganda yung kinalabasan, then it's very good. Pero kapag hindi at nagkamali ka, dapat kailangan mo pa rin i-handle or dapat mas meron kang nakaabang na dapat mong gawin. Yung ganun. Ako kasi dati, guys, nai-stuck ako. And kaya nauulit-ulit yung mistake ko, yung pagkakamali ko. Kasi nga, inuulit-ulit ko pa rin na ginagawa. Which is walang pagbabago. Which is hindi maganda. Kasi hindi siya pero nagsasayang na ako ng oras at panahon. Kasi inuulit-ulit ko yung mali ko. Yun, guys. Dati. Pero, nung time na naulit na lang, na parang paulit-ulit na lang na ganun din ang nagiging outcome, ganun na naman ako ulit. Kahit yung parang walang pagbabago na ang panahon lumilipas na, tapos nandun pa rin ako, na-stuck na ako doon. Kaya napaka halaga sa isang tao yung decision making na dapat kapag gumawa ka ng decision, kailangan mo na siyang imagine. Isipin mo na kung ito ba ang pipiliin mo, magiging maganda ba yung kahihinatnan or kalalabasan? Or kung ito ba ang pipiliin ko sa kabila is mas maganda ba o ganito pa? O paano kapag pinili ko to tapos ganito ang nangyari? Dapat yung ganun, yung mindset na meron ka ng naka-reading plans na whatever it takes, kung ito ba ay maganda or okay yung kinalabasan ng mga first na naging decision mo, at least naka-ready ka. Yun, guys. And
Of course, ang natutunan ko sa pagkakamali ko or sa mistakes ko, it is the best learning talaga. Na matututo ka na ipapaulit-ulit sa'yo na magkamali ka kasi nga, mali na yun. Huwag mo nang tahaking yung dating tinahak mo na mali na nga yung kinalabasan. Kung baga, baguhin mo, guys. Pero sobrang, lahat kasi, ngayon, guys, pag nagkamali ako, tinatanggap ko siya ng buong puso. Na, okay, mali yung naging desisyon ko, mali yung napasok ko, pero sa susunod, nagagawa ulit ako ng hindi ko na to uulitin. So, natututo tayo, guys. Nagiging productive tayo. At nagiging positive yung mindset natin. Hindi yung dahil nagkamali ka, nakakommit ka ng mistakes, ay dyan ka na lang. Yung ganun ba, guys? Dapat baguhin natin yung pag-iisip natin. And lahat naman tayo nagkakamali. Nasa sa atin na lang natin kung paano natin i-handle yon or kung paano natin i-manage. Of course, kasi isa na rin yun sa mga nagkakos ng stress ngayon, guys. Alam nyo, pag nagkamali ang may mga kakilala ko na pag nagkakamali sila, stress na sila na parang lahat na ng bagay is damay-damay na. Yung ganun ba? Huwag natin gawin yun, guys. So, i-take advantage natin, dapat ituring natin na ang pagkakamali ay isang napakagandang aral na hindi natin makakalimutan at yun ay magiging basehan natin pagdating na naman sa paggawa ng mga desisyon. So, yun lang, guys. Thank you so much for watching and please support my YouTube channel, Ilocanjus Vlog Pontino. Thank you so much and good evening, everyone!